Sa bawat titik at tunog ng wikang Filipino, may kwento-kwento ng ating nakaraan, pagkakaisa at pagkatao. Sa mundong mabilis magbago, bakit nga ba mahalagang balikan at pahalagahan ang sariling wika? Ito ang KKKK. At sa episode na ito, sabay nating susuriin kung paano nagiging puso ng ating pagkakakilanlan ang wikang Filipino at bakit hindi ito dapat mawala sa ating kamalayan. Welcome to KKKK! Kachismisan kausap kasama ni Kuya! Hi guys! Ako si Kuya RG at today kasama ko si... Ako si Ben, ako si Hannah, ako si Sheila, ako si Francine, ako si AC. Ako si Ben, ako si Calvin, at ako naman si Ino. Magandang araw mga kapodcast! Welcome sa episode namin kung saan pag-uusapan natin ang wikang Pilipino at kung bakit ito sobrang mahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Tama! Base sa mga natutunan namin kay Ginoong Alvin na kasaysayan ng wikang pambansa, napakaraming pinagdaanan ng wikang Pilipino bago ito maging wikang pambansa. Kaya ngayong talakayan, dahan-dahan natin isa-isahin ang mga kasaysayan, mga pagbabago at syempre, bakit mahalaga ang Pilipino sa ating identity. Guys, alam ko lang pala, ano nga ba pinagkaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Minsan kasi nalilito pa rin tayo dyan. Dahil mare tama ka dyan. Pero simple lang naman ang explanation. Ang Tagalog, ito yung matutubong wika, pinagpatayan ng pambansang wika noong 1935. Ang Pilipino, ito naman ang unang tawag sa pambansang wika noong 1959. Ang Filipino, ito ang pambansang wika natin ngayon na lingua franca ng bansa mula pa noong 1987. Nasusunod na rin salita, Tagalog, Filipino, Filipino na Pinol. Pero isa lang na yun ang magkaisa ng mga Pilipino. Ha? Imagine, Ninono days, wala pang cellphone, wala pang ML, pero marunong na sila magsulat gamit ang baybayin. Wow! Correct! 17 symbols pa yan. 3 vowels at 14 consonants. Of course, yung kultura nila, puno ng awit, pamahiin, paniniwala, tradisyon. Ang tatay pangangaso at pakikidigma, ang nanay naman ay unang guro sa pagbasa at pagsulat. Ang point, may identity na tayo kahit wala pang Kastila o Amerikano. Pero pagdating ng mga Kastila noong 1521, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paggamit natin ng wika. Correct? Correct! Naging alpabetong Romano ang gamit. At kahit ang daming dialekto noon, mahigit 200 pinagkait pa rin sa atin ang wikang Kastila. Para sa kanila, para lang sa mga selected people yon. Kaya, nag-stick pa rin tayo sa sariling wika. Ito na yung part na tumindi ang nasyonalismo. Nandito ang panahon ni Bonifacio, maging ang mga katipunan at ang kilusang propaganda. Dito unang itinulak ang paggamit ng Tagalog para sa pagkakaisa laban sa Kastila. At syempre, konstitusyon ng Biak ng Bato noong 1899 at unang republika ng dating Pangulong Aguinaldo. Kinilala nila ang halaga ng wika sa pagiging Pilipino.
Nung dumating naman ang mga Amerikano, iba ulit. Batas bilang 74, ginawang wikang pagturo ang Ingles. Pero kahit ganun, sinabi ni George Booth na hindi kailanman naging wikang pambansa ang Ingles. Tumpak! Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang Ingles, iba pa rin ang wika na galing sa mismong bayan. Alam niyo ba, nung panahon ng mga Hapones, na kung sinasak nila tayo, ginawa nilang opisyal ang Tagalog at Nipongo. Tama pre, ordinansa militar bilang 13, pero ang maganda, dito sumigla ang panitikan. Ganito ang panahon ng panitikan kumbaga. Panpaka, dito sumikat ang Liwayway Magazine. Kaya kahit may digmaan, nananatili ang wika bilang sandata. Galing ka. Noong 1935 Constitution, sinimulan ng tukuyin ang wikang pambansa. 1937, pumirma si Pangulong Quezon ng kautusan na gagamitin ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. 1959, tinawag itong Pilipino. At noong 1987 Constitution, pinalitan ng tawag at naging Pilipino na may F na tayo ang opisyal na wikang pambansa. Tama! Sa panahon ngayon, Filipino ang lingua franca ng buong bansa. Mula sa social media, TV, paaralan, at pang-araw-araw na usapan. Ito ang wika ng komunikasyon at instrumento sa pagkakaisa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Wow! So, pagkatapos ng lahat, tanong ko lang, bakit lahat nag-aamoy ka excited? Kasi, ang wika ang ugnayan ng tao at kultura. Dito lumalabas ang kwento natin bilang Pilipino. Wika ang nagtutong sa atin noong panahon ng revolusyon. Nagpanatili sa atin noong panahon ng Kastila at Amerikano. At nagbibigay sa atin ng tinig sa mga damdamin at tradisyon. Kung walang Pilipino, iwa-iwalay tayo. Walang common ground. At kung pahahalagahan natin ang Pilipino, pinapahalagahan natin ang ating sariling pagkakakilanlan. Katamat pa ang hindi magmahal sa sariling Dami mo sabi. At dito natatapos ang aming podcast. Sana ay mas naintindihan ninyo ang kasaysayan ng ating wika. At sana, mas ma-appreciate natin na ang Pilipino ay hindi lang subject, kundi simbolo ng ating bansa. Muli, kami ang KKKK. Kachismisan, kausap, kasama ni Kuya